Tumigil ka. Ano man ang ginagawa mo ngayon, tumigil ka. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig, ngunit ito ay para sa iyo. May nangyari sa iyong buhay sa mga nakaraang araw. Maaring wala kang mga salita para ilarawan ang iyong nararamdaman, ngunit may nagbago sa loob mo, ibang panginginig, isang pagkagipit na hindi nagmumula sa labas ng mundo. Pumunta ako rito ngayon upang sabihin sa iyo ng eksakto kung ano iyon. Nagdadala ka ng isang bigat at isang tanong na walang sino man sa paligid mo ang nakasagot. Mas nagtatrabaho ka kaysa sa sinumang kilala mo. At gayon pa man, tila ang pintuan na gusto mong tawirin ay nananatiling sarado. May dahilan para sa katahimikang iyon, at ngayong gabi ay maririnig mo kung ano ang ibig sabihin nito. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap na ito, makikilala mo ang mga malinaw na palatandaan na inihahanda ka para sa isang bagong panahon sa iyong paglalakbay. Mauunawaan mo ang hindi nakikitang pattern na humahadlang sa iyong pag-unlad. Ang mekanismong iyon na nagpapagasta sa iyo ng enerhiya sa mga landas na hindi para sa iyo. At bago matapos ang sandaling ito, may isang pahayag na sasabihin ko ng direkta tungkol sa iyong buhay. Isang kumpirmasyon na lubos kong pinaniniwalaan na siyang eksaktong dahilan kung bakit nag-cruise ang landas na ito sa iyo ngayong gabi. Napansin mo na ang ilang bagay ay wala ng saysay. Ang mga usapang dati ay kaaya-aya ay tila walang laman ngayon. Halos binibigkas na parang script. Nakakaramdam ka ng pagkapagod na hindi pisikal, isang kakaibang pangangailangan na umurong, hanapin ang katahimikan, mapag-isa. Minsan, nagigising ka sa kalaliman ng gabi at nakakaramdam ng isang presensya, parang ang panahon ay naghihintay sa iyo upang iproseso ang isang bagay na hindi pa naaabot ng iyong malay na isip. Ang mga ito ay hindi senyales na nawawalan ka ng kontrol o na inihihiwalay mo ang iyong sarili sa mundo. Sa kabaligtaran, ito ay mga senyales ng pagkakalibrate. Idinidiskonekta ka sa mga frequency na hindi na sumusuporta sa kung sino ka nagiging. Ang kalungkutang nararamdaman mo, hindi ito pag-abandona. Ito ang iyong kaluluwa na lumilikha ng kinakailangang espasyo upang may bago ay tumira. Ito ang paghahanda para sa transisyon. Ang iyong pinagdadaanan ay hindi isang parusa, ito ay isang paglilinis ng ruta. Sa mahabang panahon, sinubukan mong pilitin ang pagbubukas ng mga pintuan na wala ng susi para sa iyo. Napagod ka sa pagsisikap na kumbinsihin ang mga tao na hindi itinalaga upang maunawaan ang iyong paningin. Nakaramdam ka ng pagkahapo dahil dala-dala mo ang bigat ng isang tadhana na hindi sa iyo. O dahil sinubukan mong pabilisin ang isang proseso na, sa totoo lang, ay nangangailangan lamang ng tiwala. Ngunit tingnan mo ang tinatawag mong kabiguan, nakikita ko bilang isang kinakailangang paglihis. Ang iyong espiritu ay iniingatan mula sa mga landas na hindi hahantong sa iyong tunay na layunin. At dahil binanggit natin ang layunin, sumisid tayo ng mas malalim sa istruktura ng kung ano ang nangyayari sa iyong panloob na hardin. Isipin ang iyong pagkatao bilang isang hardin na, sa maraming panahon, ay nilinang sa ilalim ng nagliliyab na araw, laging gumagawa, laging nasa ibabaw, palaging nagbibigay ng inaasahan ng mundo mula sa iyo. Ngayon, damhin na ang hardin na iyon ay inilagay sa pahinga. Ang lupa ay tila tuyo, ang paggalaw ay tumigil, ang ani ay huminto. Ngunit sa pinakamalalim na antas ng mga ugat, ang lupa ay pinapakain. Ito ay nagpapahinga upang kapag dumating ang susunod na ulan, ang lupa ay magiging napakayaman na ang isisilang ay hindi lamang isang bunga, kundi isang buong kagubatan. Hindi ka stagnant, ikaw ay nagpapahinga. Inihahanda ka upang magdala ng mas mabigat na karga kaysa sa iyong inakalang kaya mong sustentuhan. May isang napakalaking bagay na darating sa iyo.
At ang bagay na iyon ay nangangailangan ng isang lalagyan na napeke sa katahimikan at pagtitiis. Hayaan na ang pahayag na ito ay maging tatak ng kung ano ang inihahanda sa iyong panloob na lupa. Ito ang iyong paraan ng pagsabi sa sansinukob na nauunawaan mo ang kahalagahan ng katahimikan. I-type ito at bumalik ka agad sa akin. Ngayong nakilala mo na ang pangangailangan para sa pahingang ito, unawain mo na ang solusyon ay hindi magmumula sa mas maraming pagsisikap o sa isang bagong estratehiya ng pagpapaunlad ng sarili. Ang solusyon ay ang pagbabalik. Ito ay ang pagbabalik sa iyong kakanyahan, sa lugar kung saan alam mo kung sino ka, anuman ang hinihingi ng mundo sa iyo. Tigilan mo na ang pagsubok na ayusin ang hindi sira. Ang iyong buhay ay hindi nangangailangan ng mas maraming tagpi. Ito ay nangangailangan ng isang malay na pagtanggap. Kapag tumigil ka na sa paglaban sa agos, mapapansin mo na ang tubig ay palaging dinadala ka ng eksakto sa kung saan mo kailangang pumunta. Hindi ito tungkol sa paggawa ng higit pa. Ito ay tungkol sa pagiging mas may kamalayan sa presensyang lumalakad sa iyong tabi. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ikaw ay pinili hindi para sa isang buhay ng nag-iisang pagsisikap, kundi para sa isang buhay ng tuloy-tuloy na daloy. Kung may bahagi ng mensaheng ito na nagkumpirma sa alam na ng iyong espiritu, hayaang ang iyong like ay maging iyong amen na walang salita. Hindi bilang isang tagabilang ng numero, kundi bilang isang gawa ng pagsang-ayon na ang pinangalanan dito ay ang katotohanang nakatago sa iyong kaluluwa. May isang tao sa iyong buhay na kailangang marinig ito ngayon. Isang taong kilala mo na nagtrabaho ng tahimik, na humarap sa mga araw kung saan ang pag-asa ay tila umuuga. Isang tao na ang mukha ay sumulpot lamang sa iyong isipan, marahil ang isang taong dumadaan sa parehong tahimik na pagkahapo na iyong naranasan. Ipadala ang mensaheng ito sa taong iyon, hindi bilang isang rekomendasyon, kundi bilang isang pag-aabot. Marahil ikaw ang daluyan kung saan darating ang kanyang sagot ngayong gabi. Bago natin isara ang siklong ito, kailangan nating silyuhan ang pagkakakilanlang ito. Hindi ka na ang taong kahapon ay sumusubok na magbukas ng mga saradong pintuan. Ikaw ang taong nauunawaan na ang iyong panahon ay darating. I-type ng may kapayapaan ng isang taong alam na ang pangako ay hindi isang hangad kundi isang katotohanan. Hayaan ang mga salitang ito na wakasan ng dialogo sa pagitan ng iyong takot at ng iyong pananampalataya. Ikaw ay nakatuon, ikaw ay inatasan, ikaw ay isinugo. Diretso sa iyong misyon, sa lugar kung saan kailangan ang iyong liwanag. Ikaw ang humahawak ng katahimikan dahil alam mong ang ingay ng pag-aani ay magiging mas malakas. Nararamdaman mo na gumugol ka ng mga taon sa pagsisikap na buksan ang mga pintuan na sa totoo lang ay isinara na ng panahon o ng tadhana. Sa mahabang panahon, naniwala ka na ang iyong pagkahapo ay isang senyales na nasa tamang landas ka, na ang pawis at sakripisyo ay ang pera para sa tagumpay na labi mong hinangad. Ngunit ang pattern sa likod ng lahat ng ito ay mas malalim. Nagpapatakbo ka mula sa isang mekanika ng pagsisikap na hindi naangkop sa iyo. Para kang humihila ng mga lubid na hindi nakakabit sa kahit ano, ginagasta ang mahalagang enerhiya sa pagsisikap na ilipat ang mga hadlang na hindi ginawa para ilipat, kundi para lampasan. Ang pagkahapong iyong dinadala ay hindi kawalan ng pananampalataya, ni katamaran. Ito ay resulta ng pagsisikap na pilitin ang isang realidad na hindi na nakahanay sa taong iyong naging. Napagod ka sa pagpapanatili ng mga estruktura na sa kaibuturan, alam mo nang kailangan mong iwanan. Ang diagnosis ay simple, inilalapat mo ang iyong napakalaking kakayahan sa pagtupad sa mga rutang nawalan na ng silbi. At bakit mo ito ginagawa? Dahil sa loob ng mga dekada, itinuro sa iyo na ang halaga ng isang buhay ay sinusukat ng pagbabata na iyong nalampasan.
Ngunit ang hindi mo napansin ay ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pagtulak, kundi sa pagkilala sa sandaling ang daloy ay nagbabago ng direksyon. Ngayon, isipin ang iyong pagkatao hindi bilang isang makina ng produksyon, kundi bilang isang hardin. Isipin mo ito ngayon ng buong linaw na pinapahintulot ng katahimikan. May panahon, marahil maraming taon na ang nakalipas, na ang iyong hardin ay namumulaklak ng walang tigil, nagbibigay ng mga bunga, kulay at mga buto sa bawat panahon. Ipinagmamalaki mo na ikaw ay isang taong hindi tumitigil, isang taong laging may maiaalay. Ngunit kamakailan, ang panahon ng paglilinang ay nagbago. Ang dakilang arkitekto ng iyong buhay ay nagpasya na oras na upang iwanan ang hardin na iyon sa pahinga. Ang pahinga ay hindi pag-abandona. Ang pahinga ay ang banal na panahon kung saan ang lupa ay nagpapahinga upang ang mga sustansya ay magbago. Ito ang panahon kung saan ang magsasaka ay hindi nagtatanim ng bago dahil ang lupa ay nangangailangan ng katahimikan upang mabawi ang sigla nito. Pakiramdam mo ay walang silbi o stagnant katiyak dahil sinusubukan mong magtanim sa lupang nangangailangan ng pahinga. Tumingin ka sa ibang tao at nakikita mo ang mga ani at pakiramdam mo ay naiiwan ka. Ngunit nakalimutan mo na ang iyong hardin ay inihahanda para sa isang bagay na mas malawak. Ang panahong ito ng katahimikan, ang maliwanag na kawalan ng nakikitang mga resulta ay hindi isang parusa. Ito ay isang kinakailangang pagkakalibrate. Ang iyong hardin ay nililinis ng mga damong hindi mo alam na tumubo na, ng mga ugat ng takot na minana mo mula sa mga nakaraang henerasyon, ng mga inaasahan na hindi sa iyo. Kung patuloy mong pipilitin ang isang ani ngayon, mauubos mo ang lupa bago dumating ang panahon ng tunay na kasaganaan. Hayaang ang mga salitang ito ay maging tatak na inilalagay mo sa iyong hangaring igalang ang iyong sariling siklo. Tanggapin na ang pahinga ay bahagi ng pagtatayo. Ang pagkilos ng pag-type ng pariralang ito ay ang iyong paraan ng pagsabi na hindi mo na kailangang patunayan ang iyong halaga sa pamamagitan ng pagkahapo. I-type ito, damhin ang bigat ng mga salita at bumalik ka agad sa akin. Ang solusyon sa iyong paghihirap ay hindi ang paghahanap ng bagong pamamaraan, ni ang pagtatrabaho ng mas maraming oras, ni ang paghahanap ng isang mahiwagang formula ng tagumpay na tila natagpuan ng lahat sa paligid mo. Ang solusyon ay ang pagbabalik sa katahimikan. Ito ay ang matutunang tirahan ng iyong sariling panahon nang walang pagkasindak ng isang taong natatakot na makalimutan. Kapag tinanggap mo na ang sandaling ito ng kalmado ay sinasadya, magsisimula kang mapansin na ang buhay mismo ay gumagawa sa likod ng mga eksena habang ikaw ay nagpapahinga. Ang pagbabalik ay hindi isang pagkatalo. Ang pagbabalik ay isang estratehikong paggalaw. Ito ay kapag umurong ka mula sa ingay upang pakinggan ang tanging boses na tunay na mahalaga. Tigilan mo na ang pagtingin sa mga saradong pintuan at simulang damhin ang hanging umiihip sa ibang mga direksyon. Ang hanging iyon ay ang indikasyon kung saan talaga bumubukas ang iyong landas. Hindi mo kailangang itayo ang iyong hinaharap gamit ang iyong sariling mga kamay. Kailangan mo lamang na sapat na naroroon upang makilala kung kailan ang hinaharap ay nagpapakita sa iyo. Ang iyong tanging responsibilidad ngayon ay ang pagpapanatili ng iyong panloob na kapayapaan. Kung ang iyong isip ay magsimulang maghanap ng mga alalahanin, ibalik ito sa imahe ng iyong hardin. Alalahanin na ang lupa ay hindi nababahala sa panahon. Ito ay nagtitiwala sa panahon. Gayon din ang dapat mong gawin. Magtiwala na ang nililikha sa katahimikan ay hihigit sa lahat ng sinubukan mong gawin sa ingay. Ang katahimikan ay ang lupain kung saan ang iyong hinaharap na ani ay nagkakaroon ng anyo. At ang iyong pagtanggap sa katotohanan ito ay ang pinakamalaking hakbang na maaari mong gawin patungo sa iyong tunay na misyon.
Ito ang paraan kung paano mo sasabihin na ang pinangalanan dito ay totoo, na ang iyong paglalakad, gaano man ito nag-iisa, ay hindi kailanman nawalan ng mas malaking layunin. Hayaan ang maliit na pagpindot na ito ay maging iyong pirma. Isang pagkilala na ang sinabi dito ay sinabi para sa iyo. Huminga ng malalim ngayon. Hayaan ang paggalaw ng pagkilalang ito na manari dahil may isang tao sa iyong bilog, isang taong ang mukha ay sumulpot lamang sa iyong isipan na lubhang nangangailangang matanggap ang mensaheng ito ngayong gabi. Isipin ang taong iyon na nagtrabaho ng husto, na nagdadala ng pagod, na walang pahinga ang makapagpapagaan, isang taong lumalakad sa gitna ng iba na nagpapanatili ng katahimikan na walang nakauunawa, sumusuporta sa isang pasan na walang nakakakita. Ang taong iyon ay hindi nangangailangan ng pangkaraniwang payo, ng mababaw na motivational na mga parirala o ng mga mungkahi kung paano maging mas produktibo. Ang kailangan ng taong iyon ay isang pagkilala na malaman na ang kanyang panahon ng paghihintay ay hindi isang pagkakamali, kundi isang paghahanda. Ipadala ang nilalamang ito sa kanya. Huwag itong gawin bilang isang taong nagre-rekomenda ng isang video, kundi bilang isang taong nagbibigay ng isang susi. Maging instrumento na nagdadala sa tamang sandali ng kumpirmasyon na ang katahimikan ay hindi ang wakas, kundi ang simula ng isang ani na nililinang lampas sa pangunawa ng tao. Ang kilos na ito ng pag-aalaga ay ang extension ng iyong sariling paggising. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa pagtatapos, kailangan kong ilagay mo ang iyong sarili sa isang postura ng katatagan. Ang itinatatag natin dito ay hindi isang panandaliang pag-asa. Ito ay isang pagkakakilanlan na pinatitibay muli sa iyong espiritual na talaan. Ang iyong naranasan dito ang kalinawan na nagsimulang sumala sa pamamagitan ng ambon ay ang simula ng isang bagong panahon. Huwag itong i-type ng nagmamadali. I-type ito ng dahan-dahan damhin ang bawat titik na pinapahintulutan ang pagpapatibay na maging isang deklarasyon ng intensyon. Hindi ka naghahanap ng panlabas na pag-apruba. Ikaw ay nagpapatibay ng isang panloob na tawag na sa wakas, may pahintulot kang marinig. Isulat ito, hayaang ang pangakong ito ay maitala sa iyong sariling kasaysayan. Ikaw ang tagapag-ingat ng paghahayag na ito ngayon. Ikaw ang tagapanatili ng kapayapaang ito na sa isang saglit ay tila imposible. At habang ikaw ay nag-type, unawain na may mas malaking bagay na nangyayari lampas sa abot ng iyong mga mata. Ikaw ay nakatuon, ikaw ay inatasan, ikaw ay isinugo. Ang kalinawan na nararamdaman mo ngayon ay ang patunay na ang ambon ay nagsimulang maglaho, ngunit unaway na ang liwanag na ngayon ay kumikislap ay hindi nagmumula sa labas. Ito ay lumalabas mula sa kaibuturan ng iyong sariling kamalayan, mula sa lugar kung saan mo iningatan sa loob ng maraming taon ang mga sagot na pinaniniwalaan mong wala ka. Nagpapatakbo ka sa ilalim ng luhika ng labis na pagsisikap. Naniniwalang ang pinto ay magbubukas lamang kung ikaw mismo ang magwawasak nito. Ngunit ang totoo ay ang darating ay hindi kailangang makuha, kailangan lamang tanggapin ng isang taong nagbago na ng kanyang tindig. Pansinin kung paano sa mga nakaraang araw, ang mga usapan na dati mong nagbibigay sigla sa iyong araw ay nawalan ng lasa. Parang ang bokabularyo ng mga tao sa paligid mo ay hindi na isinasalin ang bagong wikang sinimulan mong sabihin ng tahimik. Ito ay hindi isang paghihiwalay dahil sa pait. Ito ay isang paglayo dahil sa pagkakahanay. Isang natural na pagpili ng iyong espiritu na naghahanda upang sakupin ang isang bagong antas. Kung nararamdaman mo na ang paglayo na ito ay, sa katunayan, isang paghahanda,
Kung napapansin mo na ang kalungkutang iyong naranasan ay hindi isang kawalan, kundi isang espasyong nililinis para sa isang bagay na mas malaki, alamin na ang iyong pinagdadaanan ay ang natural na paglalahad ng isang siklong natapos nang hindi mo kailangang pilitin ang pamamaalam. Maraming beses, sinisikap nating panatilihing bukas ang mga ilaw na nasunog na ang lahat ng kanilang gatong, nagpipilit sa mga kalsadang wala ng patutunguhan dahil lamang sa takot sa kung ano ang nasa susunod na liko. Ngunit ang darating, ang paggalaw na ito na inihanda ng Diyos para sa 10 ng Hunyo ay nangangailangan na huminto ka, na pakawalan mo ang mga lubid, na umupo ka at pagmasdan ang abot-tanaw, hindi sa pagkabalisa ng isang naghihintay ng senyales, kundi sa katahimikan ng isa na alam ng ang bangka ay paparating na. May mga palatandaang paulit-ulit, maliliit na sinkronisidad na napansin mo, mga sandali kung saan tila pinipigilan ng panahon ang paghinga upang ipakita lamang sa iyo na nasa tamang landas ka. Kung napapansin mo ang mga palatandaang ito, kung nararamdaman mo na ang iyong intuisyon ay matalas na higit kailanman, gusto kong huminto ka sandali at kilalanin ang lakas ng pagkakahanay na iyon. Hayaang ang mga numerong ito ay kumatawan sa transisyon na ibinubuhos sa iyong buhay, ang marka ng kawalang hanggan na bumabagtas sa iyong pisikal na realidad. Sa pag-type ng 888, hindi ka lamang naglalagay ng mga numero. Ikaw ay nagtatala ng iyong pagtanggap na ang panahon ng kakapusan at pakikibaka ay pinapalitan ng isang panahon ng masaganang pagtanggap. Gawin ito, damhin ang gaan sa iyong mga kamay at bumalik dito sa sentro ng ating pag-uusap dahil ang nasa ilalim ng ibabaw na ito ay mas malalim pa. Ang pattern na iyong inuulit, ang siklong ito ng pagkahapo, ay ang resulta ng isang nakaugat na paniniwala na ikaw lamang ang responsable sa pagpapanatili ng langit sa itaas ng iyong ulo. Dinala mo ang mundo, ang mga proyekto, ang mga inaasahan ng iba, at ang bigat ng papel na iyon ay nagsimulang pumangit sa iyong sariling pagkakakilanlan. Naging dalubhasa ka sa pagsagot sa mga hinihingi ng iba, na nakakalimutan na ang iyong sariling bukal ay nangangailangan ng muling pagpuno. Ang pagkahapong nararamdaman mo ay hindi kawalan ng pananampalataya. Ito ay ang pagkaubos ng isang estrukturang idinisenyo upang suportahan ang mas mababa kaysa sa iyong dinala. Hindi ka hinilingan ng Diyos na maging pundasyon ng mundo, hinilingan ka niya na maging daluyan kung saan dumadaloy ang buhay. At kapag sinubukan mong maging pinagmulan, ang pagkasira ay hindi maiiwasan. Isipin, sa isang iglap ang hardin ng iyong pagkatao. Sa mahabang panahon, nagtanim ka ng nagmamadali, umani bago ang oras, at pinayagan mong yurakan ang lupa sa pagtatangkang palakihin ang mga bagay sa pamamagitan ng lakas ng iyong pagnanasa. Ngunit nagkaroon ng panahon, yaong naramdaman mong walang nangyayari kung saan tila huminto ang buhay, kung saan pakiramdam mo ay nakalimutan ka. Iyon ang iyong panahon ng pahinga. Iniiwan ng magsasaka ang lupa upang magpahinga, hindi dahil ito ay walang silbi, kundi upang mabawi nito ang mga sustansyang kailangan para sa isang ani na hindi magiging pangkaraniwan. Iniwan ka sa pahinga upang ang iyong kakanyahan ay maibalik, upang ang mga damo ng pagkabalisa at pangangailangan ng pag-apruba ay maalis mula sa iyong sistema. Ngayon, ang lupa ay handa na. Ang irigasyon ay nagsimula na. Ang darating ay hindi isang pagsisikap mo. Ito ay isang natural na pag-usbong ng isang natutong magpahinga sa kung ano ang totoo. Hindi ito isang sagot para sa akin. Ito ay isang deklarasyon para sa mismong sistema ng iyong buhay. Isang kumpirmasyon na hindi ka nalalaban sa kung ano ang lumalaki sa iyo. Sa pag-type ng mga salitang ito, tinatatakan mo ang pagtanggap ng iyong bagong siklo.
Ang itinanim ng lihim sa katahimikan ng iyong paghihintay ay malapit ng umusbong ng may lakas na hindi mapipigilan ng anumang hadlang na iyong hinarap sa nakaraan. I-type ang ako ay handa na, damhin ang tatag ng desisyong iyon, at bumalik dito dahil ang pag-aani ay nangangailangan mula sa iyo ng isang bagong saloobin ng tagapag-ingat, hindi na ng desperadong manggagawa. Ang solusyon sa iyong pagkabalisa ay hindi ang paghahanap ng isa pang bagay na gagawin, hindi ang pagbabasa ng isa pang libro, hindi ang paghahanap ng isa pang estratehiya. Ang solusyon ay ang pagbabalik sa katahimikan. Ito ay ang pagsasanay ng pagpapatahimik sa boses ng takot na nagpipilit na kung hindi ka tumatakbo, may nawawala ka. Sa katunayan, nakakakuha ka ng pribilehiyo na gabayan. Mula ngayon, matutong pagmasdan ang mga kilos ng iyong araw na may parehong atensyon na binibigay ng isang maingat na tagamasid sa isang ilog. Kung saan dumadaloy ang tubig, doon ka lumalakad. Kung saan tumitigil ang tubig, doon ka naghihintay. Huwag itulak ang pintong nag-aatubiling bumukas dahil maaaring ito ay hawak ng mga kamay na nagpoprotekta sa iyo mula sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. Ang lahat ng paghahayag na ito, ang lahat ng paggalaw na naramdaman mo ngayon, ay ang alinggaw-ngaw ng isang tawag na hindi kailanman tumigil. Maaaring naging abala ka sa ingay ng mundo, sa mga hinihingi ng mga tao, sa mga sukatan ng tagumpay na hindi isinasaalang-alang ang kapayapaan ng espiritu, ngunit ang iyong orihinal na istruktura ay yaong sa isang taong lumalakad na kasabay ng mas malaking layunin. Kung sa anumang punto ng ating pag-uusap na ito, ang katotohanan ay tumunog ng napakalinaw na wala kang makitang mga salita upang kontrahin ito, hayaang ang iyong kilos ay maging iyong amen na walang salita. Ang like na iyong ibinibigay ay hindi isang talaan. Ito ay isang tatak ng pagkilala, isang paraan ng pagsabi na ang pinangalanan dito ay nakasumpong ng alingawngaw sa iyong panloob. Ito ay iyong tahimik na kasunduan na mula ngayon. Ang iyong buhay ay pangangasiwaan ng kalinawan na ito, nakakagising lamang. At habang pinag-iisipan mo ang nagbago, may isang taong lubhang nangangailangan ng liwanag na ito. May kilala kang isang taong tahimik na nagsisikap, na nagtatago ng luha upang hindi makaabala sa iba, na nagdadala ng bigat na walang ibang nakakakita. Marahil ay isang taong nakikita mo sa iyong araw-araw, o isang taong hindi mo nakakausap ng ilang panahon. Ngunit ang kanyang mukha ay sumulpot sa iyong isipan habang ako ay nagsasalita. Ang taong iyon ay pagod, hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam na sustentuhan. Dalhin ang nilalamang ito sa kanya. Huwag itong gawin dahil sa pagpipilit, kundi dahil sa isang tawag ng paglilingkod. Maging siya na tumuturo sa abot tanaw, ang nagsasabi na ang panahon ng pag-aani ay dumating na at na ang lakas ay darating, hindi sa pamamagitan ng pagdodobling pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng mulat na pagsuko sa kung ano na ang inihahanda. Bago natin tapusin ang pagpupulong na ito, kailangan nating patatagin ang mga bagay na nagising sa mga minutong ito ng malalim na kaliwanagan. Naramdaman mo ang bigat ng mga tanikala na kumakawala, hindi ba? Napansin mo na ang baluti na suot mo upang protektahan ang iyong sarili mula sa mundo ay, sa katunayan, ang pumipigil sa mundo na makilala ang iyong tunay na diwa. Ngayon, ang iyong pagkakakilanlan ay kailangang muling pagtibayin hindi bilang isang kahilingan ng panlabas na pagpapatunay, kundi bilang isang dekreto ng panloob na awtoridad. Bago matapos ang sandaling ito, nais kong angkinin mo ang bagong paninindigan na ito. Huwag mong gawin ito bilang isang hangarin ni bilang isang malayong pag-asa. Gawin mo ito bilang ang huling kumpirmasyon ng tipan na natataka na sa pagitan ng iyong espiritu at ng kaliwanagan na iyong natamo.
I-type mo ito ng dahan-dahan. Hayaan ang bawat titik na maging saksi ng iyong napagpasyahang daladala simula ngayon. Ikaw ay nakatuon, ikaw ay inatasan, ikaw ay isinugo. Damin mo ang bigat ng mga salitang iyon na nagiging gaan sa iyong mga balikat. Hindi ka na naglalakad patungo sa isang hindi tiyak na hinaharap, kundi patungo sa isang layunin na iginuhit na bago mo pa simulan ang paghahanap. Tinawag ka para sa sandaling ito, para sa dalas ng pangunawang ito, at ang katotohanang nakarating ka sa dulo ng mensaheng ito ay patunay na ang iyong pagtutok ay nakaayon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong agarang pangunawa. Ngayon, tumigil ka saglit at pansinin ang kolektibo. Right now, all across the world, ang iba pang mga kaluluwang katulad mo ay tumatanggap ng parehong pagkilala, nagigising sa parehong tahimik na katotohanan. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Bahagi ka ng isang hindi nakikitang kilusan, isang hukbo ng mga nagising na hindi naghahanap ng palakpakan, kundi namumuhay na ginagabayan ng katiyakan na ang orasan ng Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Ang nangyayari sa iyo ay hindi isang nakahiwalay na pangyayari. Ito ang simula ng isang bagong panahon sa iyong paglalakbay. Natatakan na,